Good day mga lods, for today's video, mag-change oil tayo ng Kawasaki Ninja 650. At ito yung first time na mag-change oil ako ng motor at big bike pa. Ang model pala ng Kawasaki Ninja 650 nito ay 2019 model at acquired ng 2021. This part po yung part na nahirapan talaga akong alisin, yung pag-drain line ng langis ng Ninja 650. At ito po yung first time na mag-change oil ako at big bike pa. Dati kasi pinapanood ko lang yung kapatid ko at si papa ko na mag-change oil o gumawa ng motor. Kaya ito yung parts naman na kailangan alisin itong tornilyo ng flarings at alisin yung oil filter. Makikita nyo dyan sa part na yan, pag nalis ko na yung flarings na yan, ang susunod ko namang tatanggalin yung oil filter nya kasi papalitan na rin yung oil filter nya. At ito nga, kukunti na pala yung langis nya at ang itim-itim na, kaya kailangan na talagang palitan ng change oil kaya masyadong tumataas temperature nya sa makina. Pero sa ano naman, okay naman sa temperature gauge nya. So ayan, na part na po yan, yung alisin ko na yung oil filter. At dito sa part din na ito, nahirapan akong alisin yung oil filter kasi medyo malaki yung size ng pangtanggal ko at hiniram ko lang din to sa kapitbahay namin. Kaya ito medyo nahirapan. Pero all goods naman at naalis ko din. At ito na rin, naalis ko na yung oil filter. At dito sa part na to, habang pinatanggal ko, mahulog yung oil filter kasi biglang nadulas. Ganun talaga, first time na mag-change oil ako at po ng change oil ko pa naman yung big bike na ito. At ito talaga yung first time na mag-change oil ako, big bike pa. Dati kasi pinapanood ko lang si papa ko at yung kapatid ko kasi talaga sila yung mekaniko dito sa shop. Totally may shop din kami. Ito yung pinundar ko para na rin sa akin at sa aking pamilya. So at least ngayon medyo pinag-aaralan ko na rin mag-mekaniko, pero ganun talaga pag first time nahihirapan. At kahit pa paano may unti na rin alam. At ito pala yung ipapalit ko din lang, yung Kawasaki oil filter din lang na in-order ko sa Lazada. At habang dinitrain natin yung Kawasaki Ninja 650 natin, ito mag-i-start na rin akong linisan yung chain at sprocket ng Ninja 650 natin kasi kailangan din talaga natin i-maintain na all goods lahat, pati yung ating chain at sprocket. Kasi kailangan din natin i-maintenance ang ating chain at sprocket para sa pagra-rides din natin at all goods lahat, kasi ito na-check ko nung na medyo kailangan na talagang linisan ng ating chain at sprocket para sa maintenance na rin ng ating Ninja 650. Sabay na rin natin nito kasi kailangan din naman natin linisan talaga ito at always i-check lagi, lalo na kung lumuluwang ito or kailangan na talaga i-adjust kasi minsan talaga ina-adjust din to para sa safety din natin kasi may tendency maalis ito pag sobrang luwang, kaya kailangan natin lagi i-check din ng ating sprocket at kadena. At ito talaga yung first time na gagawin ko ito, na mag-change oil, maglinis ng kadena at ng sprocket. Dati kasi pinapanood ko lang sila, yung mekaniko namin, tapos si papa ko at yung kapatid ko na mekaniko din na dito sa shop, na pinapanood ko lang sila kung paano gawin ito. Ngayon at least napapag-aralan ko na rin kung paano mag-mekaniko. Pero ito basic lang para sa kanila kasi ito lang yung almost na ginagawa ng mga iba. Almost papa-check, papa-change oil, papalinis ang kadena, papa-adjust, ganyan. Pero talagang basic lang naman sa kanila pag ganito. Kasi ang usually mahirap yung pag may mga sira na sa loob ng makina, may papalitan, talagang mahirap gawin yun. Ang lalo ng pagtono ng karburador o lalo ngayon F5 pa na lahat ng lumalabas ng motor.
Kaya ito, gusto ko na rin pag-aralan at hindi lang yung nanonood ako pag wala akong pasok. At least, papano, may natututunan ako sa panonood ko, pag-observe ko. At usually, kailangan ko rin naman matutunan to kasi if ever may aberyang mangyari sa daan, at least alam mo yung gagawin mo. If ever masiraan ka or maputulan ka ng kadena, at least meron kang knowledge kung paano ang gagawin. Kaya dapat din natin pag-aralan ng basic ng pag-ayos ng motor. Maganda rin kasi na alam nating mag-ayos ng sarili natin motor. Alam natin yung mga basic naman sa mga parts ng motor para at least may knowledge tayo. Kaya kailangan din natin pag-aralan at alamin yung mga dapat alamin sa pag-ayos ng motor. Kasi it's the part na rin na mahilig ka sa motor, dapat marunong ka na rin ayusin or alam mo yung dapat mong gawin kung magka-problema man yung motor mo. At ito na, okay na, na-drain na ng maayos yung makina ng ating Ninja 650. Ang gagawin ko naman ngayon, kakabit ko na yung mga inalis ko, yung tornilyo ng drainan ng langis ng makina ng Ninja 650, tapos itong oil filter ikakabit ko na rin. After nun, ibubuhos ko na yung langis kasi once na may nakalimutan ka tapos binuhos mo na agad yung langis, talagang tapon yung langis mo, sayang. So ito, ikakabit ko na sila. After nun, ilalagay ko na yung langis. Bago ko pala ikabit yung oil filter, pinahidan ko muna siya ng langis sa bandang muso niya bago ko isalpak doon sa salpakan ng oil filter. After nyan, susunod ko yung paglalagay ng langis. Kasi sa kabila na ilagay ko naman na yung drainan ng langis, nakabalik ko na yung tornilyo. At ang importante doon, tamang higpit. Kasi pag nasobrahan mo ng higpit or pag ng tornilyo, baka malustre dito or mabasag yung pinagkakabitan ng tornilyo, mas lalong problema natin. Kaya always na tama lang yung paghihigpit natin at huwag nating piliting higpitan ng higpitan. Kasi sa sobrang paghihigpit natin, di natin namalayan, nalustre na, nabasag yung pagkakabitan ng tornilyo doon sa makina, mas malaking problema. Kaya dapat laging tamang paghihigpit lang, ingat lagi. At ito na rin, kinabit ko na yung oil filter. Ang paghihigpit ko lang naman dito, yung kamay ko na rin lang, yung kayang-kayang grip ng kamay mo, yun lang. At wala nang iba kasi mahirap na pag ginamitan ng natin ng tools, baka masobrahan natin, malustrid pa, mas malaking problema. Yun ang mahirap pag nalustrid natin yung sa pagkabitan ng oil filter. Mahirap makahanap ng pyesa ng ganyan. Lalo't big bike pa naman, i-order mo pa talaga. At yun na, ilagay ko na yung oil filter. After ko ilagay yung oil filter, ang susunod naman ay yung langis na o yung oil natin sa ating Ninja 650. At nag-research din ako kung gaano talaga kadami ilalagay natin sa ating Ninja 650, yung tamang dami ng langis. At sa pagre-research ko, ang nakita ko ay 1 liter and 800 ml ang dapat mong ilagay sa makina ng Ninja 650. Kaya yun na rin ang sinunod kong dami na ilalagay ko sa ating Ninja 650. Kasi mas maganda yung nagre-research pa rin tayo para alam natin yung gagawin natin at tama yung may lagay nating dami ng langis. Kasi mahirap yung kukunti or nasobrahan natin. Mas okay yung nagre-research pa rin tayo para sakto lang yung may lagay natin at para malaman natin yung dapat gawin. Kaya always research muna bago natin gawin yung gagawin natin sa ating motor.